Dear Kuya Poy, kulang lang po kaya ako sa pansin at sa pagmamahal? O iba lang talaga ang naging impact sa akin ni Jules? Ako po si Nikki, 24 years old mula dito sa Quezon City. Noon pa man Kuya Poy ay hilig ko na po talaga ang gumamit ng dating app para makipag-usap at minsan nga ay makipag-date sa mga nakaka-chat ko doon. Pero sa dinami-rami po ng mga nakausap ko, Kuya Poy, lahat ng yun ay wala pong natuloy sa ligawan at sa pagiging mag-boyfriend o mag-girlfriend. Ang nangyayari po kasi kadalasan may 3 weeks or 1 month curse. Opo, yan po yata ang meron ako. 3 weeks o 1 month curse. Dahil doon na rin po natatapos kadalasan ang mga nakaka-talking stage ko matapos ang 3 weeks o isang buwan. Kaya naman hindi niyo po ako masisisi kung sa kada makakausap ko ay ine-expect ko nang matatapos din ito after 3 weeks or a month. Kadalasang stage niyan ay grabe yung pag-update at video call pa nga sa first 2 weeks. Tapos, wala na yung video call sa susunod na linggo. Usap na lang. Third week na eh. Hanggang sa 2 hanggang 3 chat na lang kada araw kapag sineswerte. Para sa akin, Kuya Poy, it's like the cycle just repeats itself. Paulit-ulit lang talaga. Kahit na sinong ka-talking stage pa yan, ilang beses na po kasi nangyari sa akin. Not until makilala ko si Jules. Sa dinami-rami po na nakausap ko sa mga online dating app, siya ang bukod tanging nalampasan yung curse, kumbaga. Ipinagtataka ko pa nga nung una kung bakit isang buwan na kami nag-uusap noon, but the spark and the kilig is still there. Hindi bumababa yung energy na ibinibigay namin para sa isa't isa. Kaiba talaga, Kuya Poy. Pero sa huli, nauwi pa rin sa paunti-unti na lang yung mga chat hanggang sa hindi na nga mag-usap ang nangyayari sa amin ni Jules. Sayang lang that I was about to risk na sana. Kasi akala ko the connection we had is far different from those guys before him. Pero dito ko nga po napagtanto na sa tinagal-tagal ng pag-uusap at ilang beses naming pagkikita pa nga para mag-date, ay matatapos at matatapos din pala ang lahat. To be honest, Kuya Poy, yung first month po na hindi kami nag-uusap nitong si Jules ay ang masasabi kong worst month that time. E paano ba nga naman? Gusto ko na mag-move on. Pero mutuals pa rin kami sa social media. At minsang nakikita ang buhay ng isa't isa. At aaminin ko, Kuya Poy, ang dami kong what ifs. What if hindi ako nag-expect dahil tumagal ang connection namin for 3 months? Pero what if naging kami nga? Bukas po, October, 6 months ago na ang nakalilipas pero iniisip ko pa rin si Jules. Tama po bang maramdaman ko ito? 3 months lang naman talaga kaming naging magka-talking stage. Pero mas mahaba pa ang moving on stage ko. Sa halos kalahating taon na ito, ay hindi ko na kaya mag-entertain pa at kumausap ng ibang lalaki. Si Jules po yung huli. Sa pagkakataong ito, Kuya Poy, sinubukan ko na pong sumulat sa inyong programa para nga mabigyan ako ng advice because I badly want to move on from Jules. Hindi ko lang matanggap na hanggang ngayon, I'm still longing for his presence sa chat at sa company niya na kahit na madalas ay online lang naman. Paano po ba ako makaka-move on? Hindi naman kami nagkaroon ng label
Pero hanggang ngayon, ay hirap na hirap akong makalimutan siya. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Maraming salamat po sa Heart to Heart ng True FM. Lubos na gumagalang, Nikki. At napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Nikki. Na umamin naman sa atin na siya ay nalilibang na gumamit ng mga dating app para makipag-usap at minsan nga po ay nakikipag-date pa, nakikipagkita talaga doon sa mga nakakausap niya after a few yung pag-chat. Ayan, kilalanin muna, hindi yung agad-agad. Nako, marami yung mga modus operandi na meron sa mga ganyan. Yung iba mga scammer, yung iba nangungutang, nako, yung iba kapag kinita mo, iyon lang, baka may masama pa mangyari sa'yo agad-agad, yung mga ganyan. Okay, ayan, balikan na nga po natin itong kinikwento sa atin ni Nikki dahil sabi niya, parang meron siya nung 3 weeks or 1 month curse pagdating sa pag-chat. Ngayon, pagdating doon sa kanyang mga nakikilala online, kung oobserbahan kasi daw, pagkatapos ng 3 weeks, mainit ang mga usapan sa first week, sa second week, pero pakonti na ng pakonti hanggang sa nawala na sa third o sa fourth week o doon sa sa mansari sana, nung kwentuhan. Pero meron nga raw siya nakilala na nagngangalang si Jules na tumagal, nalampasan at akala niya ito na ngang si Jules sa magliligtas sa kanya doon sa 1 month curse sa sa online dating nitong si Nikki, dahil tumagal ng 3 months at hindi raw bumababa ang energy. Nandyan pa yung mga video call nitong si Jules. Ayan, pero sa bandang huli ay natapos din. Kaya nga 3 buwan. Ang problema, nangangalahati na raw ang taon. Hindi pa rin makamove on itong si Nikki. Bakit kaya? Hindi naman sinabi sa atin ni Nikki dito na, sabi niya, hindi naman kami nagka-label. 'Di ba? Kumbaga, umpisa lang yung conversation, naging masaya for 3 months, but after that, ay wala na. At ang nagpapahirap pa raw sa ngayon ay friends pa sila sa iba't ibang mga social media platform. At eto na nga, Nikki, ang magiging nakikita kong kasagutan. You have 2 options. Okay? Number 1 is to reconnect. Reconnect with Jules. Ano ba talaga nangyari? Ano ba nagkulang? Kasi minsan, sabi mo, ang dami mong mga what if, di ba? Dahil sa marami kang what if, total, naging friends naman kayo nitong si Jules kahit papaano for 3 months, hindi man niya ituloy yung panliligaw sa'yo. At least malaman niya, meron mang kulang sa'yo, ano ba yung totoong dahilan, bakit din siya umatras sa ligawan sana, dahil nga nagiging friendly na kayo sa isa't isa. Nung magkasama kayo, siguro yan na lang yung mga what if kasi parang nawala na lamang siya ng katulad din nung iba. Pero not necessarily na fall ka ng malala dito kay Jules. It's just that yung idea na si Jules yung lumampas doon sa standard mo. Na sabi mo nga sa observation mo na 3 weeks to a month, tapos nawawala na yung mga ka-chat mo. Kaya feeling mo special na itong si Jules, but I'm telling you now, Nikki, wala siyang pinagkaiba doon sa iba mong mga nakausap. Baka nabigyan lang itong si Jules ng mas mahabang panahon, ng mas maraming energy, sabi mo nga, dahil nagmamatch ang inyong energy for 3 months. But in the end, hindi pa rin hindi pa rin. So wala siyang pinagkaiba doon sa mga nauna mong mga nakilala na bigla na lang ding nawala. 'Di ba? Kaya naman para mas malinawan ka, yun nga yung option number 1 mo is to reconnect with Jules. Not necessarily ituloy ang ligawan or ikaw na yung magmamakaawa para makipagrelasyon sa kanya. No, hindi ganon. Dahil nga konektado pa rin naman kayo,
pwede ka naman magtanong, ano ba nangyari sa atin? Friend, yan yung mga ganyan. Oo, na bakit ba tayo natapos agad yung pagiging malapit natin noon 6 months ago? Oh, sabi mo nga kasi October na, 'di ba? Pagpasok ng October, 6 months na officially natapos ang inyong connection. Ayan. Or eto na nga yung isa mo pang option. It is to disconnect. 'Di ba? Kung talaga napakabigat sa iyo at meron ka namang mga kasagutan na at ang what if mo na lang what if naging kami? What if alam mo 'yun, para mga fairy tale what ifs na lang, para mga anong tawag mo rito, mga pa-sweet movie what ifs na lang yun nandyan sa ano mo nasa utak mo, pero alam mo naman talaga na wala na, nangalahating taon na. At idepende mo rin kapag ka nasasaktan ka, in a relationship na ba itong si Jules? Well, kung in a relationship na siya, pwede ka nga mag-reconnect para lang magtanong ano bang nangyari doon sa atin dati, but not necessarily para umentra pa doon sa relationship niya, kung meron man. Pero kung ganyan na nga kabigat, you disconnect na. Putulin na. Nakikita mo na masaya siya. What if kami yun? What if kami... pinapakain mo ng pinapakain yung inggit sa katawan mo. 'Di ba? Baka yung inggit na yan, dumating sa punto na maging galit, maging inis. Sa ngayon, cute pa inggit pa lang Wala, ang sweet-sweet nila. Pero dahil nga, dumami na ng dumami, yung mga, dahil konektado pa kayo, 'di ba? Sa social media, baka galit na. Ayan. Kaya nga, yan din ang nagtutulak sa'yo para isara na rin ang sarili doon sa iba dahil nagiging protective ka na doon sa nararamdaman mo ngayon towards Jules. 'Di ba? Isinasara mo na yung sarili mo sa ibang potensyal na pwede mo naman makilala, pwedeng maging kaibigan, 'di ba? Hindi na nakatulong sa si Jules, you disconnect na or i-unfollow mo na, unfriend. Ayan, ganun na. Tiyagaan na to. Yun na nangyari sa atin Ang target ko talaga sa iyo ay maging jowa kita. At dahil sa naiinis ako sa mga nakikita ko at sa nangyari sa atin, nangangalahating taon na, kailangan ko na mag-move on, dapat goodbye na. Ganun. 'Di ba? And in the future, kung magkita ulit kayo, 'di ba, nagka-invite ka online, 'di ba? As friends na lang. Wala na yung mga what ifs. 'Di ba? Kaya ulitin ko sa iyo, Nikki, naging kaiba lang yung experience mo with Jules. Kasi naging mas matagal siya doon sa sinasabi mong 1 month curse mo. Okay? Sa dating. Pero wala talaga siyang pinagkaiba rin naman doon sa mga nakilala mo. Mas mahaba lang yung panahon na nakasama mo siya. Mas marami lang na pagkakataon na nakausap mo siya. Pero katulad din nung iba mong mga nakausap online, katulad lang din siya noon. Walang almost. Hindi naging wala naman ligawan na sinabi ka. 'Di ba? Friendship lang yung hinahanap. At isa pa yan. Isa pa yan kasi sa mga online dating apps pala, meron yung naghahanap lang ng friendship. Naghahanap lang na makakausap. Nagtanong din ako dun sa ilang mga friends ko na gumagamit niyan. Hindi naman, well, I don't know kung ano ba yung gusto nila, pero hindi, pampalipas oras lang, not necessarily makikipag-date ka talaga. Para may option pala na wala lang, friendly chat lang, pwede kang makipag-usap na para kang anonymous pala, yung mga ganyan. 'Di ba? Yun lang kaya linawin mo rin, baka friendship lang talaga o company ang hinanap nitong si Jules sa mga panahon na yun at hindi naman talaga girlfriend. 'Di ba? Who knows? Kaya mas maganda na magtanong or kung di mo kaya magtanong, mag-disconnect ka na sa kanya. Walang almost, okay? Walang almost dahil walang ligawan na nangyari. 'Di ba? Hindi naman walang attempt na i-level up yung inyong ordinary friendship na binubuo into something else. Walang ganon, 'di ba? Kasi ang pangit naman 'yan, parang nag-expect ka ng husto. Yan, sabi nga ni Gail, don't expect too much kung kausap pa lang naman. May ibang ka-talking stage na yan, kaya hindi ka na rin kinakausap. Well,
Siguro, ganun nga, yung mga ganyan. Pero sa kanya na yun eh. Pwede ka nga ring magtanong para malaman mo. Oo. Okay. Sabi ni McCoy, out of sight, out of mind. Ayun. Unfriend na para hindi na nakikita. Diba? Hindi mo na yung mga pangyayari sa buhay niya. Hindi mo na nai-stalk. Diba? Kapag ay happy siya, ay maganda yung kasama niya. Yung mga ganyan. 'Di ba? Sabihin na natin na ghost ka, ganyan eh. Hindi ka naman na ghost eh. Sa ngayon sa puntong ngayon, Nikki, hindi ka rin na ghost. Sabi kasi ni Gerard Villadolid, ayan nag-send siya ng meme ba yan? Anong tawag mo rito? Emoji na ghost. Hindi naman, kasi nga magkakonekta sila anytime. Pwede ka namang magtanong sa kanya, 'di ba? Magkakonekta pa rin eh. Di magtanong. Pero sabi ni Mario Levar Jr., nako, mas maganda i-block mo na. Biruin mo kalahati na ng taon, wala ka pa ring panibago nakikilala, nakakausap. And ito na lang, ang huli ko maipapayo naman din sa'yo, Nikki, no? Baka sabi mo nga sa tinagal-tagal mo dyan sa mga online dating apps na yan na sinusubukan mo, maybe it's time. Okay? Maybe it's time na yung mga nandyan, nasa paligid mo, ang kausapin mo, mag-build ka ng friendship at malay mo, mag-evolve into ligawan. Minsan kasi, sa sobrang dahil uso ang dating app, akala mo yung makakapareha mo ay doon mo sa dating app, tsaka convenient siya, hindi lang uso, doon mo makikilala. Nandyan lang pala sa kapitbahay mo. Nandun lang pala sa dati mong kaklase na. Nandun sa tahi-tahimik mo lang na kabatch. 'Di ba? Yung potensyal na maging partner mo. Hindi mo pinapansin just because gusto mo total stranger yung magpo-provide sa'yo ng boyfriend na hinahanap mo. 'Di ba? Di kumausap ka yung mga kaibigan mo na diyan, yung mga existing. Atras ka muna sa dating app, baka hindi yan para sa iyo. 'Di ba? Ito naman ang pansinin mo, yung personal mo ng mga kausap, mga dati mo nang kakilala, baka isa sa kanila ang may hawak ng future na kasama ka. Malay mo lang naman. Malay mo lang naman. Minsan kasi napakalayo na ng tingin natin, pero nandito na pala sa harap natin yung totoo na magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Lalo na sa larangan nga ng pag-ibig. Kaya Nikki, yan na muna dyan na natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.